kay Atty. Trixie, hindi ko alam kung bakit siya sumusuporta kay Digong. Napanood ko nga isa niyang interview kanina sa sa Billionaire. At saka first time ko marinig yung Galileo Galilei. Yung argumento niya, nung una daw kasi, si Galileo ay tinawag na fake news. No. That is a wrong interpretation of history. Akala ko pa naman ito si Atty. Trixie, isang archaeologist at person of history. Hindi ho nag-fake news, hindi ho nagsabi ng fake news si Galileo Galilei. Ang sinabi po ni Galileo Galilei is a scientific fact. It was a result of his experiments. Hindi ho yun kathang isip. Alam niyo ba mga kotsero, may narinig ko kanina na report. Nakikinig ko balita, may in-interview na abogado rin ng ICC. Sabi, estimate lang to estimate. Ang Duterte family ay gumagastos ngayon daw estimate lang to. Gumagastos daw ng approximately 100 million pesos per month para sa troll farms. Kaya nagtataka ba kayo? Ngayon na, wag na kayo magtaka kung bakit parang napakaraming post tungkol kay Rodrigo Duterte. Doon pala, kaya pala may gano'n. Approximately 100 million pesos. May effort talaga sila. Natataranta talaga sila dito kasi sure ang talo nila. At may comment rin na Malacanang kanina. Nagsalita rin na Malacanang kanina sa press con. Ito yung sinabi ng ating Yusek, minamahal na Yusek, na si Attorney Claire Castro. Yeah. The issue of the former president. Ang posisyon po ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte is that the Philippines has a perfectly functioning judicial system and especially under a different administration over which he has no more influence. Kung dati ho, hindi daw ma-prosecute si FPRRD dahil masyadong mataas ang kanyang posisyon at malawak ang kanyang impluensya. Ngayong iba na ho ang administrasyon, bakit hindi na lang daw dito sa termino ni Pangulong Marcos? Although nasagot na po natin ito, ulit-ulit na lang po yung kanilang issue. Unang-una po, sinabi po nga natin na nauna na po kasi nag-imbestiga ang ICC, ang mga prosecutors ng ICC. Hindi pa po nakaupo ang Pangulo, si Pangulong Marcos. Nakapag-decide na po ang prosecutor ng ICC na ituloy ang pag-iimbestiga dahil hindi tumupad ang dating pamahalaan sa kanilang pangako na sila ay magkakaroon na ng tamang pag-iimbestiga at ipoprosecute ang dapat na i-prosecute. At tandaan po natin, may mga pagkakataon din po si Pangulong Duterte noon, dating Pangulong Duterte, na mismo ang mga findings ng NBI ay pinakikialaman. Uy! So talagang masasabi natin hindi gumana ang justice system sa kanila. Sa ibang tao, sa ordinaryong tao, yes, gumagana. Pero sa kanila, ay mukhang hindi. Bigyan natin ng sample ito. Natatandaan nyo ba nung nagkaroon ng findings ng NBI kay Colonel Marvin Marcos, Police Superintendent Marvin Marcos? Ang findings ng NBI dito ay multiple murder in relation to the killing of Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ano ang sinabi ni dating Pangulong Duterte? And I quote, "I will not allow these guys to go to prison." Maski na sabihin ng NBI, murder. Okay, tinuloy niya po ang kanyang salita. Total, under ko rin yan, referring to NBI. And after that pronouncement, from multiple murder, it was downgraded to homicide. And after that, despite na mayroong mga batas, may kaso na murder, hindi ba't inalaw pa rin niya si Superintendent Marvin Marcos na makapagtrabaho? Isang sample lang po to, kasi kung marami pa po ako ibibigay sa inyo mga sample kung ano naganap noon, mauubos po ang araw natin ngayon. Panghuli na lang po. In an interview, the ICC spokesperson today said the Philippines' cooperation with the ICC was crucial despite earlier statements from the President of non-cooperation. Will anything change, at least officially, with our stance on cooperation with the ICC? We have not been cooperating with the ICC. It's clear because the stance of the President regarding the jurisdiction of ICC over the Philippines remains. Salamat po. Grabe, no? Ano sabi ni Digong? Under naman sa akin ng NBI. Kababab, hindi makukulong yan. Under naman sa akin ng NBI. Nakakulong na ba si Marvin Marcos? Uy, reinstated pa siya, 2017. Grabe, pangingialam ni Rodrigo Duterte. Binalik sa pwesto, guys. So, it is really widespread and systematic. President Rodrigo Duterte said on Wednesday that he wanted the reinstatement of Superintendent Marvin Marcos despite facing homicide charges. Marcos was earlier charged with murder in connection with the killing of Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Galing-galing. Marvin Marcos reinstated because he might squeal on Duterte in 2017.
Sabi yan ni Trillanes. Imagine, yung idol ng mga DDS, si Rodrigo Duterte, ay nakialam sa kaso ng NBI, pinakialaman ang investigasyon ng NBI. My goodness gracious, great balls of fire. Baka dito pa lang makulong na si Rodrigo Duterte dito sa systematic. Ilang pulis kaya ang ginawa niya nito? Kasi alam niyo mga kotsero, yung napatay kasi dito si Espinosa. Malaking tao. Mayor ng Leyte, Albuera. Kailangan mo talaga i-cover up yan. Malaking tao kasi yung tinira mo. Diktador talaga. Tapos syempre, meron pa rin mga DDMs tulad itong Kotoro Minami, nagpapakatanga. Bobo-bobohan. Or bobo talaga. Well, siguro majority, bobo talaga. Pero may mga mangilan-ngilan na matatalino naman kasi mga eager doktor tulad ni Eric Mata, may mga abogado tulad ni Trixie, ni Vic Rodriguez, but yung nila, si Harry Roque, si Panelo, yan kasi, yung grupo na yan, mga kotsero, na mga abogado na yan, they're in it not because tama ang ginagawa ni Rodrigo Duterte. No. They're in it because si Rodrigo Duterte ang nagbigay ng mga gusto nila. Well, kay Atty. Trixie, hindi ko alam kung bakit siya sumusuporta kay Digong. Napanood ko nga isa niyang interview kanina sa Billionaire. Parang sinasabi niya, bakit nyo kami i-regulate? Bakit i-regulate ang vloggers? Paano nyo i-regulate? Etc. Hindi naman vloggers ang i-regulate eh. Ang i-regulate yung fake news. At saka first time ko marinig yung Galileo Galilei. Yung argumento niya, nung una daw kasi, si Galileo ay tinawag na fake news. No, that is a wrong interpretation of history. Akala ko pa naman ito si Attorney Trixie, isang archaeologist at person of history. Hindi ho nag-fake news, hindi ho nagsabi ng fake news si Galileo Galilei. Ang sinabi po ni Galileo Galilei is a scientific fact. It was a result of his experiments. Hindi ho yun kathang isip. Hindi ho katulad ng ginagawa ng mga Duterte supporters, ang mga Duterte vloggers, Duterte bloggers na nag-iimbento ng kwento. Halimbawa, si F.L. Liza daw nakapiit sa Amerika. Marami daw pulis na nag-resign. Di ba? Nasa Amerika, nakapiit daw sa Amerika. Di ba? Pero paninindigan nila yung kasinungalingan nila. Alam niyo kung bakit? Kasi yun ang bumubuhay sa dugo ng mga Duterte. Mga Duterte supporters. Yun ang bumubuhay sa mga dugo nila. Kung wala yung fake news, wala silang paniniwalaan. Pinaninindigan nila yung kabalbala ng PIDEA leaks at ng Pulburon video. Bakit? Kasi kung wala yung fake news na yun, walang panghahawakan ang mga Duterte. Walang panghahawakan ng mga DDS na pang-ibabato nila sa administrasyon. Wala silang panghahawakan. So yun ho ang kasinungalingan dyan ni Attorney Trix. Yung ginawa po ni Galileo Galilei ay bunga ng scientific research. Pinag-aralan niya ano ba talaga ang umiikot sa araw? Ang umiikot ba sa meron ba tayong ang pag-ikot ba ng mundo ay sa araw o baliktad? Araw ang umiikot sa mundo. Heliocentric yun eh, yung araw ang nasa gitna tapos yung planeta ang umiikot. Yun yung resulta ng pag-aaral niya. Ang naging issue doon, hindi tinanggap yung katotohanan. Hindi tinanggap ng simbahang Katoliko yung kanyang pag-aaral. Ang akin lang, tulad nun, nagbigay siya ng example. She stated na that is fake news. Yung ginawa ni Galileo Galilei is fake news. Ang ending, yung kanyang claim na fake news si Galileo Galilei, yun pala ang peke. Bakit ganun ang kanya interpretasyon? Kasi nga, mga kakutsero, kailangan nilang sustentuhan yung kanilang mga kasinungalingan. At para gawin yan, kaagawa sila ng kwento. Oo, focus tayo sa topic. Ang topic natin, buti pa nga si F.L. Liza, nakauwi ng Pilipinas eh. Si Rodrigo Duterte, malabong makauwi. Kaya masasabi ko dyan sa topic na yan. Buti pa si F.L. Liza, nakauwi na ng Pilipinas. Si Rodrigo Duterte, hindi makauwi. Imagine 181. Diba, ilan yun? Ilang cases yun? 43 cases. So sabihin natin lahat guilty siya on all counts. 43 times 60. Up times 30. 43 times 30. Grabe. 1,290 years ang ikukulong kay Rodrigo Duterte. Hanggang kalansay niya nasa loob ng piitan.